Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paulit-ulit po ang paanyaya ng ating mga pagbasa. We heard from the first reading today from the prophet Isaiah. We also heard from the gospel today, from the gospel of Saint Mark, the words of John the Baptist. Prepare the way of the Lord. Make straight His paths. Maghanda, ipaghanda ang landas ng Panginoon. Tuwirin ang kanyang daraanan. At tamang-tama po yan sa paghahanda natin ngayong panahon ng Adbyento. Last night we lit the second candle of the Advent wreath, reminding us of the preparation that we are doing. Naghahanda po tayo, unang-una, para sa Pasko, araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. Naghahanda po tayo, ikalawa, sa muling pagbabalik ng Panginoon. We wait, we straighten the paths of the Lord. Naghihintay, naghahanda, itinutuwid ang dapat ituwid. Pero may maganda pong paalaala si San Pedro sa kanyang ikalawang pagbasa, sa kanyang ikalawang sulat, sa ikalawang pagbasa, reminding us of the great love of God for us. Saint Peter wrote, "The Lord does not delay His promise, as some regard delay, but He is patient with you." Uulitin ko po. The Lord is patient with you. Mapagpasensya ang Diyos sa atin. Naintindihan ng Diyos ang ating mga pinagdaraanan. Alam ng Diyos ang ating mga kahinaan. Kaya't binibigyan tayo ng panahon. God is patient with us. That is why, if God is patient with us, then we should be patient with ourselves. Kung mapagpasensya ang Diyos sa atin, dapat din maging mapagpasensya tayo sa ating sarili at sa mga taong nakapaligid sa atin. If God is patient with you, then you must be patient with yourself. Alam ng Diyos ang struggles natin. Alam ng Diyos ang mga pagdurusa natin, ang mga pagsubok natin. Ang mahalaga, kahit pagka minsan nadadapa, laging tatayo. Pagka minsan nagkakamali, laging itatama. Pagka minsan nagkakasala, laging magbabalik loob sa Diyos. Nag-Advent recollection po kaming mga pari nung last week ng November. Nag-Advent recollection po kami. At sabi ng facilitator, recollection master namin, magandang paalala. Sabi niya, mga fathers, huwag kalilimutan, the work for God's kingdom is a never-ending work. Working for the Lord is a never-ending work. Na ang paglilingkod sa Diyos, ang pagtatrabaho para sa kaharian ng Diyos, wala daw po yang katapusan. Paulit-ulit na mag-aalay ng sarili, paulit-ulit na mag-aalay ng panahon, paulit-ulit na mag-aalay ng kakayahan, paulit-ulit na maglilingkod, walang katapusan hanggang sa huli. Sabi niya, pagka minsan magkakamali tayo, pagka minsan malalayo tayo, maliligaw tayo, pagka minsan
makakalimot tayo. But God is patient with us. So we should be patient with ourselves. Alam niyo po, totoo nga, walang katapusan ang paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Binibilang ko po yung mga parokya kung saan ako na-assign. Naka-6 na parokya na po ako. 6 parishes. At pag tinitingnan ko, pare-parehas lang naman. Magmimisa, magpapakumpisal. Walang hanggang planning. Walang hanggang piyesta. Walang hanggang prosesyon. At lalo na, walang hanggang meetings. Meeting dito, meeting doon. Kami daw pong mga pari, nagbibiruan kami. Kami daw po ay mga DOM. Alam niyo yung DOM? Died of meetings. Paulit-ulit lang naman. Simbang gabi. Malapit na. Pagkatapos ng simbang gabi, Semana Santa. Pagkatapos ng Semana Santa, simbang gabi ulit. Pagkatapos ng simbang gabi, Semana Santa ulit. Simbang gabi ulit. Semana Santa na naman. Paulit-ulit. Walang katapusan. Patuloy tayong maglilingkod. Patuloy tayong tutulong. Tutulong sa mahihirap. Tutulong sa nagugutom. Tutulong sa mga walang bahay. Tanong nga nung isang pari, nababawasan ba? Nababawasan ba yung mahihirap? Nababawasan ba yung nagugutom? Nababawasan ba yung walang tahanan? Ano bang bunga? Pare-parehas. Paulit-ulit. Walang katapusan. But this is the good news. The Lord understands because the Lord is patient with us. And so we must be patient with ourselves. So we must be patient with people around us. Hindi natin kaya lahat. Hindi natin magagawa lahat. Hindi natin naiintindihan lahat. Pero patuloy nating pipiliin ang sumunod kay Kristo at patuloy na pipiliin kung ano ang mabuti. Pipiliin kung ano ang tama. Pipiliin kung ano ang totoo. When we choose to be patient, we choose to trust. To trust in the ways of the Lord. To trust in God. When we choose to be patient, we trust to believe that God is at work. Hindi ba't iyan naman ang mensahe ng Pasko? Hindi ba't iyan naman ang mensahe ng Adbyento? Na ang Diyos natin ay Emmanuel, Emmanuel. Ang ibig sabihin, God with us. Sumasa atin ang Diyos, kapiling natin ang Diyos, kumikilos ang Diyos. When we choose to be patient, we choose to trust that God is with us and He is mysteriously at work. Amen.